Bachelor of Science of Mechanical Engineering graduate of Piatti University. And then, hindi ko nagamit yung profesyon ko kasi nagpasok ako sa ibang religion, naging pastor po ako, nag-aral uli ako. 18 years po akong pastor. So, naging professor din po ako ng 5 years. And then, after that, at that time, nag-research po ako ng 14 years sa Islam. So, may ikot po ako sa Islam, sa po Pilipinas lang po may maginawa ko din magtanda sa mga Christian, especially sa mga PNP. Yung PNP niyo po rito na, yun po yung unang-unang po pinasok dito para ipatong sa kanilang Islam, yun yung kulungan. And then yung mga barangay, tapos mga simple community. Kasi po, ang dahilan po kaya po ginagawa yun, ang nakita ko po, as me, as a professional, just like you, yung nakita nyo, kaya pumasok si kapitan, sa pagiging kapitan niya, dahil nakita niya na meron siya may tutulong para sa bayan, na kung saan siya nakatira sa kanyang pinamamalagian. So naisip ko kasi as me, na naging pastor, naisip ko, na napakalayo ng agwat sa atin ng mga kamusliman. Pagka sinabing Muslim, malayo na sila, iba na tayo. Tapos ngayon, nagkakaroon ng medyo malaking damage o hindi maganda nagiging impact sa community kung saan meron mga Muslim at mga Christian. At minsan, yun ang nagiging dahilan para nagkakaroon ng cruel, good side, konting tipo away, whatever, so and so forth. So ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, nandito po ako para sabihin ko lang po sa inyo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagkaroon tayo ng isang mabuting kapitan na simple-simple lang na paliwanag, tinanggap niya po kami. And then, papasalamat po ako sa kapitan at sa inyo pong lahat sa pakikipagkaisa niyo sa amin para sa pangkaisahan o moral recovery program or peace, unity, progress. Para sa bakit natin kinakailangan magkaroon ng pagkakaintindihan kahit man lang sa pag-uusap. Kasi ang pag-uusap, hindi pa man nangyayari, nag-uusap pa lang tayo, alam nyo na kung ano ang magiging aim namin for the future. Kasi ang ating presidente, maraming presidente gano'n, nagsasabi, pero presidente natin iba ngayon, no? Nasabihin ng mga presidente, pagka mga nagkandidato sila, lahat, gagantihin ko, ang bundok, papatagin ko, ang pata, gagawin ko bundok. Pero itong presidente natin, talagang bilib ako. Ang presidente natin, gumagawa ng ikabubuti para talaga sa ikabubuti ng lapang kalahatan. Ngayon, kahit anong husay ng presidente natin, mga mayor natin, mga senador natin, mga kapitan natin, tayo mga simpleng mamamayan, kung hindi tayo makikipagkaisa, wala, hindi lang makakaya. So ito ang isang pamamaraan para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Makilala nyo kami, at kayo naman kilala na namin. So magkakaroon na tayo ng merging. Kasi pag sinabi natin Muslim, iniisip natin mamamatay tao, o mga terrorista, whatever. So hindi po kasi ang katotohanan niya, mga minamahal ko mga kapatid, ang Muslim na sinasabi, yung nilalang ng Allah. Halimbawa, ang araw, nilalang ng Allah yan, Muslim yan. Si Adan, nilalang ng Allah, lahat ng lalaki si Adan. Si Eva, nilalang ng Allah, lahat ng babae si Eva. Ang tao, kung namatay siya ng 10 years old pa baba, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hanggang sa sinapupunan. Kung namatay kayo, kaya kung may kamag-anak kayo, anak, o mga kapatid na namatay sa ganung edad, parang issue na yun sa larangan ng kasaysayan ng Islam, sa kasulatan. So pagdating mo ng 11, kaya ka naging Christian, dahil na-adapt mo, nag-affirm na sa'yo, yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang tao hanggang sa 10 taon gulang, kung sila ay namatay sa ganung edad, sila ay mga Muslim, sila ay may likas na pagsabat ng pupuri pagkakila sa Allah. Pagdating nyo ng 11 years old, doon na nag-appear sa inyo ang pagiging Budaismo, Judaismo, Christian. So, ibig sabihin, may mga Muslim dyan na nakakalat, halimbawa, nakakita kayo sa panigay, mga Maranao, Maguindanao, Tausu, ganyan, tinasabi natin, dahil mga pure Muslim yan. Pag sinabi yan ng mga Muslim, General City, konting kibol, dahil pag-away yan, mga gano'n, matapang yan, makatay na. Well, actually, hindi po gano'n. Ang totoo niya, na mga Maranao, parang Bataeño, tawag, no? Bataeño, Maranao, Bataeño, Ilocano, Waray, Maguindanao, Kapampangan, Batangueño, Bisaya, Tausug, tribu ang tawag doon. Yung tao na yon, sila yung mga Maranao, simula nang bago dumating ang mga Kastila, Muslim na sila. Muslim na sila. Dumating ang Kastila, hindi sila nagpasako sa pagiging Kristiyano. Nagpatuloy, ibig sabihin ng Muslim, sumama na sila sa Allah. Hindi sila umalis sa pagsamba sa Allah, dahil tanggol nila ang Islam. Sa pamumuno, ang unang bayanan natin ay sila Kulapo. Tayo, dahil Muslim tayo at the time, sinasakop tayo nila hanggang sa nanalo sila ng pangalawang balik nila, hindi na tayo nanalo. Yung mga tao na yan, namalagi sa dulo ng Mindanao, sila yung mga Maranao, Mindanao, Tausu. Yung 30% namatay sa pag-ipagtigma doon sa Kastila. Yung 60%, puristahan tayo sinakop. Yung sinakop tayo, yun, dinadap natin yung gobyerno nila, saka kanilang religion. Generation, yung tayo naging Kristiano. So, ibig sabihin, kung hindi sila dumating, Muslim din kayo. Hindi tayo mag-uusap. Kasi bakit? Kilala nyo ang Quran. Kilala nyo lahat. Alam nyo ang sistema namin. Ano ba ang sistema namin? Pumunta po kami dito para makipagkapatiran sa inyo at makisalubilo kami sa lahat ng gawain ninyo. Hindi nang dahil sa inyo, nang dahil sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamahalin namin ang kapwa namin nang dahil sa Allah. Makikipagkaibigan kami sa inyo dahil sa Allah.
Kung halimbawa, mas mabigat po kasi yun, kaya mapapansin niyo mga kamusliman, kung makipaglaban, kung makipag-away, nakikipagpatayan sila, no? Bakit sila nakikipagpatayan? Ginagawa nila ang isang bagay na ikabubuti sa larangan ng agama, kung ano man ang inutos sa Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta. Kaya gano'n sila katatapang. Pero, yung mga matatapang na kunwari, nagbebenta lang sa mga simpleng lugar, nagtitignan ng sinelas o whatever, CD, okay man nagbebenta ng shabu, hindi po yung may tuturing na Islam o pamamaraan ng Islam. Ang ibig po sabihin ng Muslim, yung nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba sa kanya na siya lang pinaniwalang isa. At ang pamamaraan, ang Islam po, hindi relihiyon. Hindi po relihiyon yun, o religion. Ang ibig sabihin ng Islam is pamamaraan ng buhay, pamamaraan ng buhay ng pananampalataya, pagpupuri, pagdakila, pagsamba sa naglikha ng langit at lupa. At pamamaraan ng buhay na kagustuhan ng Allah kung ano ang dapat natin gawin dito. Ang sabi sa Ten Commandments, isa lang ang Diyos natin. Huwag tayo magtatambal sa Kanya, huwag tayo sasamba sa mga ribulto, sumamba tayo sa Kanya, mahalin na natin yung mga magulang, huwag tayong papatay, huwag tayo mga kalunya, at gumawa tayo mabuti sa mundo. Yun po ang summarize ng Quran. At wala pong sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sambahin mo ako, gumawa ka ng masama. So, ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, kaya kung binigyan ng definition ng Muslim, lumolobo ang dumadami ang mga Muslim ngayon sa panahon niya, dumadami. Hindi nyo maiwasan talagang pumili sa dumadami. At dumadayo pa yung iba't ibang klase ng mga Muslim. Maaaring iisipin niya, pagka minsan, huwag naman mangyari, huwag naman mangyari yung gano'n. May isang Muslim doon, biglang mayroong nagginawang kalokohan. Sasabihin niyo, may Muslim doon, puntahan niyo mga kapatid, may Muslim doon. O, baka nga niya, mga rebelde yan, mga terrorist yan, magdala kayo ng ano, magdala kayo po siya, whatever. So, yung pumapasok agad gano'n. So, it's not. Hindi gano'n, wala pong gano'n mga ano. Yung mga taong gumagawa ng masama na yun, simple-simple lang, kahit sa Christian, kung may mamamatay dito, meron din naman doon. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yan, ang lahi ni Adan magkakasala. Ano bang religion, may mga loko-loko, may mga masasakit sa ulo. Kaya naman may mga kapulisan tayo at may mga barangay tayo. So nandito po kami mga minamahal ko mga kapatid para sa sa inyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang sinamba ni Adan, ni Noah, ni Moises, ni David, ni Abraham, at ni Jesus at ng huling propeta sa Prophet Muhammad. Si Jesus po ay aming propeta. Na yun din ang sinabi ng Biblia at ng Quran. Si Jesus alam namin kinuha at alam namin ibabalik. Ang katangian po ng sinasamba namin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Quran, pagka binasa namin ng Quran, pag pinapakita namin, Qul huwa lahu ahad, Allahum samad lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabi ng Biblia, ako'y Diyos, hindi ako tao, ako'y nag-iisa, wala akong katulad. Ako ang nagdalang ng langit at lupa, ako ang nagdalang kay Adan at Eva. Wala akong katulad, wala akong iba liban sa akin. Wala akong kaibahan sa sinabi ko kanina sa Arab. Ako ang Allah, pinapahayag namin sa inyo, ako ang Allah nag-iisa. Ako'y ganap sa tigan ninyong lahat, sa akin nagmula ang inyong lahat na pinangangailangan, sabi ng Allah. Hindi ako pinanganak at di nagkanak, ang Allah ay wala katulad. Yung po ang katangian ng Allah, wala po siyang kasarian, hindi po namin alam po ang itsura niya. Pagka po kami sumasamba, katulad ng mga propeta sa Biblia na nagpapakilapa, sinusubsub ang mukha, at kinikilala namin, iniisip namin ang Allah na sa aming harapan, pero wala kami nakikita. Maliban po doon, wala na. Pag sinabi ng Biblia, sinabi ng Quran, huwag kang kakain ng baboy, kaya hindi sila kumakain ng baboy. Sabi ng Biblia, maglambong ka, sabi ng Quran, maglambong ka, yun po ang pamamaraan ng Islam. Ang pamamaraan ng Islam is pinakamainang Islima. Isa lang ang Diyos natin ang Allah. Paniwala na lahat ng propeta, pati po si Prophet Muhammad. Paniwala na lahat ng kasulatan, pati yung Quran. Magdasal na 5 beses ang araw, magbigay ng tulong sa mga mahirap, mag-fasting mo, mag-ayuno, Ramadan. At pumunta kami, kung kaya namin, sa kauna-unahang simbahan na tinayo ng Prophet Abraham sa Makkah. Yan tinatawag naming Hajj. Yun po pinakamainam na gawain ng isang Muslim. Pero kung nakakita kayo ng isang Muslim na gumagawa ng pagkakamali o pagkakasala, so, wala po kami kinalaman doon. Katulad po ninyo, pagka dito may nagnakaw ng Kristiyano dito, wala po kami kaya alam. Parang gano'n lang po yun. So, ibig ko sabihin, pinakita ko sa inyo ang view of point ng mga kamusliman. Dahil nag-usap-usap kami ng mga kamusliman dito, lalo na ito at ang mga presidente namin, pati sa Abdul Fatah at yung mga magkakasama, gumagawa na po sila ng weekly seminar para ma-identify, magawa po namin ang para madali namin papain ng mga kamusliman. At maintindihan namin, baka mamaya may pumasok dito para na Maguindanao Toso Kubalibis na nagbibenta ng shabu, ayaw hindi po sila papayag. At kami po ay handa makipagkaisa sa ating mahal na kapitan sa lahat po ng parte ng kanilang pinagtitirahan. Unang-una, nilapitan po namin ang PNP ninyo dito, baka po dumating ang time, pati po mismo ngayong mayor, nilapitan namin para sa munisipyo, magkandak po kami ng malaking simposyo. Ang pagpunta po namin dito, kinakatok po namin yung inyong puso, mga minamahal ko mga kapatid, mga Christian. Dugo po ninyo yung pula, dugo po yung pula ko. Kami po ay simple community ng Republika ng Pilipinas. Tagabataan po kami. Tagabataan po mga kasama ko. Ako po ay taga-Pilipinas. Umikot ako, walang ibang sinasabi sa inyo. Mga minamahal ko mga kapatid, bukas po ang pintuan ng simbahan namin. Pwede po kayo magdasal dyan.
Wala lang po kami, hindi lang po namin sinasamba si Jesus. Ang sinasamba namin yung Diyos ni Jesus na sinabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. At yun din po sinabi niya ng Moses David Abraham sa Hebrew, Elohim, siya po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inanian na Allah, la ilaha illa anna. Katotohanan siya ang Allah, wala iba dapat sambahin maliban sa Kanya. So mga minamahal ko mga kapatid, tatapusin na po natin kagad, hindi na po kami magtatagal pa. Napakasimple lang po dahil alam namin katulad sinabi ni Kapita, marami siya ginagawa. So inshallah, pagdating po ng panahon, maaari po bumalik po kami dito at pagandaan po natin na lahat ng bagay. But at least, ngayon po alam niya ninyo, na pagpunta po namin dito, nagsasabi kami sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid, ipatas po natin ang paningin sa bawat isa. Kristiyano ka, Muslim ka, Budahismo ka, Judaismo ka, wala po kinalaman yun sa mga kaguluhan ng mga gaganap. Ibig ko sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, magkakapatid po tayo. Mahal po namin kayo ng dahil yung po ang nilutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mahalin niyo rin po kami at kami po handa makipagkaisa sa inyo. Kung halimbawa man may activities kayo na maglilinis sa kalsada o naman ang gagawin sa palit na bubuti ng ating mamamayan, handa po kami makipagkaisa. Tawagin lang po ninyo mga kamusliman, lalo na si Ibrahim o si Tulpan o sila. Kapatid, meron tayong plan linis kalsada o plan linis kanal. Handa kayo ito, sabi ninyo, handa kayo ito makipagkaisa sa amin, kaya lumapit kayo, handa po talaga kami. At kami po, handa kami makipagkaisa sa kapitan, sa mga kapulisan, at lahat ng kabubuti ng lahat ng mga proyekto ng gobyerno. Inshallah. Ano man po ang mga kaguluhan o kagambalahan na ginawa namin sa this day, patawarin niyo po kami. At inaasahan po namin, sana pagdating ng panahon, pagbalik ko dito, kung kailanman, sana ang ating mahal na ang ating mahal na kapitan ay mayor na dahil sa kanyang kabutihan. So ang ating mga kagawad, mga minamahal ko mga kagawad, mga tanod, maraming po salamat sa inyo. Inaasahan po namin sa inyo na ang aming paglapit sa inyo ay isang maging daan o simulain ng magandang pundasyon sa pagitan ng Kristiyano at mga Muslim. Maganda po umaga sa inyo lahat. Yes, sir. Gusto ko, sa atin, sa aming barangay, Yes, sir. kung sino mga musliman nandito sa aming barangay, at least meron tayong komunikasyon. Yes, sir. Ipa-accredit yung lahat ng mga membro na sa loob ng aming barangay. Yes, sir. Kasi in case na parang mailaman din namin Yes, sa sir. sinasabi nyo Yes, yung sir. activities. Opo. At para sa peacekeeping ng aming barangay, Yes, sir. Opo. may may inform sila. Actually, sir, this week, maybe Webes, magkakaroon na sila ng isang General membership meeting. And then, actually, isasabi talaga nila lahat yung Isa sa agenda ata yun eh. Yun Isa ang sa agenda agenda. Kasi nila. ang kailangan natin, tama yun, yung pagkakaisa natin. Una, nasa katahimikan ng ating barangay. Para. Pangalawa, ayon din doon sa urat na kailangan yung pagkakaisa ng bawat isa. Dahil walang pinipiling reliyon ng isang paglilingkod eh. Yes, sir. Yes, sir. Kailangan ang pagkakaisa natin, tama o kaya. Alhamdulillah. Dahil ang pagkakaalam nila, pagka-Muslim, walang yan, mamamatay. Yes. Samantalang sa loob ng nagsalita, sa loob ng nagsalitang reliyon, ay ganun din sila eh. Yes, wala naman Kaya nakala nila, homo yung Muslim, mataas ang pagtingin Yes. ng Kristiyano sa Muslim eh. Yeah. Kaya nakala nila, kapag mayroon lumalabag ay sa batas na Muslim, kala nila, hindi yun na Apo. kakaroon sila ng isip na pagka-Muslim. Ganun. Masama na. Oo. Salamat sa pagpaliwanag ninyo, pero kami, naintindihan po namin ang sitwasyon. Kahit sa reliyon, mayroon mga ganon. Yes. Natural lang yan eh. Yes, sir. Sa isang pamilya, mayroong isa na naliligaw. Kailangan lang yung pagtutuloy sa naligaw. Yun ang objective. Kung maaari, mabigyan mo kami na isang listahan. Yes, bibigyan po. Sana Sana sa Friday na siguro, no? Next Monday na. Meeting po namin. Magkakaroon kasi ng overall Muslim meeting lahat ng residente po ng Maribeles. May pagkilala kami kung Yes, sino yes, ito yes. ang mga nangyayari sa Opo. Census, no? Napadala namin sa inyo, Kapitan. So, lahat po ng problema niyo, sir, kung kailangan niyo ang suporta ng mga kapatiran, kahit anong klase na kaya namin tulungan.